Suliranin
Ama naming Yahuwa sa langit, may galak po ang aming mga puso sapagkat ngayon sa pagsisimula ng araw ng Sabat, narito kami tinipon mo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayoy sasambahin ka po namin, Ama. Luluwalhatiin po namin ang iyong banal na pangalang Yahuwa sapagkat ikaw ang aming makapangyarihang Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay. Kami, mga abang alipin mo po lamang, na nakahandang sumunod po sa iyo. Ano man ang iyong mga panawagan, narito kami, Ama, maglilingkod po sa iyo. Salamat po ng napakarami. Muli kaming tatanggap ng iyong mga katotohanan, ang iyong mga aral na nagpapatibay sa aming pananampalataya. Marapat lamang na ikaw ay aming sambahin sapagkat napakabuti mo po. Ikaw ang nagkakaloob sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan upang mabuhay. Ikaw din, Ama, ang nagpapatibay sa aming pananampalataya. Hinihiling po namin, isugo mo sa aming puso ang iyo pong banal na espiritu sapagkat sa pagsambang ito, iniaalay namin ang aming mga abang sarili, mga haing buhay para po sa iyong kalwalhatian. Pakibasbasan mo muli kami, Ama. Ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan na aming kailangan, ang unawa upang lubos naming maunawaan ang mga salita mo na aming pag-aaralan ngayon. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin. Narinig mo ang pagdalangin ng iyong mga abang lingkod. Naway ipagkaloob mo po, Ama, ang lahat ng aming mga samo sa iyo, alang-alang sa ikatatatag ng bawat isa sa amin sa aming mga ginagawang paglilingkod. Basbasan mo po ang iyong mga lingkod saan man naroon ang aming mga kapatid, ang mga may suliranin, ang mga may karamdaman. Hipuin mo po ang kanilang katawang laman sapagkat kami sumasampalataya. Salita mo lamang po, gagaling ang bawat isa sa amin. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, aming hari, aming tagapagligtas. Totoong kinasasabi ka na namin, Panginoon, ang muli mong pagparito. Samantala'y ihanda mong ganap kami sa pagsalubong sa iyo, sa paraang makita mong bawat isa nagtatapat sa aming mga tungkulin upang maging karapat dapat kami sa pagtatamo ng kaligtasan na pangako mo sa iyong mga abang lingkod. Patuloy mo kaming ipamagitan sa ating Ama. Ilapit mo kami sa ating Diyos. Mapatawad na ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan at maging karapat dapat kami sa tatanggapin naming pagliligtas. Ama naming Yahuwah, muli kaming lumalapit sa iyo. Basbasan mo po ang ikinabubuhay ng bawat isa sa amin upang patuloy naming matustusan ang aming mga pagangailangan. Ganon din ang pagangailangan ng iyong banal na assembly upang patuloy na maitanyag pa ang iyong mga salita, ang iyong mga aral hanggang sa dako paroon ng aming paglilingkod.
Sumasampalataya po kami, Ama. Dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Ang lahat ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Mga mahal na kapatid, saan mang pugdako kayo ng daigdig naroon, muli binabati namin kayo ng isang maligaya, masaganang araw ng Sabat. Ang paksa po na ating pag-aaralan, katulad ng nakikita ninyo sa ating mga television screen, ay ang katagang hineni. Ano po ba ang kahulugan ng katagang hineni? Iyan po ay ating malalaman sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayon. Dahil po sa ginawang sakripisyo o pagpapakasakit ni Yahushua, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak, dapat tayong maging kasangkapan upang palawakin at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Hindi na kailangan nating hintayin pa ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua, kundi dapat tayong kakitaan ng espiritu ng kahandaan. Kahandaan na maglingkod para sa kaharian. Ang salitang hineni ay isang matapang na pahayag, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat ito ay tugon sa panawagan ng Diyos sa kanyang mga anak na nakahandang maglingkod. Kapag tumawag ang Diyos at ang ating tugon ay, hineni, narito ako, handa tayong sumunod sa kahit ano paman ang panawagang iyon. At kahit hindi pa natin alam kung ano yun, sapagkat yun ay bunsod ng ating pananampalataya. Ngayon po, anong uri ng espiritu o saloobin ang dapat nating taglayin bilang mga anak ng kaharian? Magsisimula po tayong bumasa sa aklat ng Isayas. Sa ang talata po ay 8. At narinig ko ang tinig ni Yahuwah na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ano po ang uri ng espiritu o saloobin ang dapat nating taglayin bilang mga anak ng kaharian? Dapat po ay ang espiritu ng hineni. Isa sa mga pinakamakapangyarihang at makabuluhang kataga, salita na nakasulat sa banal na kasulatan ay ang hineni po. Ang salitang hineni ay salitang Ebreo na ang kahulugan ay narito ako. Ito ay ang pagpapakita ng sigasig na may buong kahandaang tumugon sa anumang panawagan ng ating Diyos.
Ito po ang inaasahan sa atin ni Yahuwah bilang kanyang mga anak. Sa ating binasa, bakit po ang sagot ni Propeta Isaias ay hineni o narito ako? Sapagkat ang ating Diyos na si Yahuwah ay naghahanap ng isang lingkod niya na handang gampanan ang isang mahalagang gawain. Kaya ang sagot ni Propeta Isaias, narito ako, suguin mo ako. Kapag ang ating tugon ay ganito, hineni, narito ako. Ito ay nagpapakita ng ating willingness na tayo ay handa at bukas ang ating puso na gawin ang anumang ipinagagawa sa atin alang-alang po sa kaharian. Hindi na aasa pa o maghihintay pa na iba ang gumawa. Kapag ang Diyos ay tumawag, walang pag-aatubili na agad na inaako natin ang gawain. Kapag sinabing narito ako, suguin mo ako. Ano ang pinagagawa sa atin ni Yahuwah at ni Yahusha, mga kapatid? Nakasulat po yan sa aklat ng Mateo 28:19. Tayo ay isinusugo at inatasang gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Sa makatuwid, tayo po na mga nakay Yahusha ay kanyang mga sugo. Kaya't ang pagiging sugo po ay hindi maaring angkinin ni numan na itinatanghal ang kanyang sarili na tanging sugo ng ating Diyos, na para bang siya lamang ang may kaalaman at karapatang magpaliwanag ng mga aral na nakasulat sa banal na kasulatan. Maraming ganyang mga nagsasabing sila adya ay sugo, nakausap di umano nila ang Diyos sa panaginip. Yung iba sinasabi pa na kailangang umugnay sa kanila. Umugnay muna sa kanila bago para magtamo ng kaligtasan, na para bang sila yung daan patungo sa Ama, hindi na si Yahusha. Ano pa po ang isang kahulugan ng hineni, mga kapatid? Sa aklat po ng Henesis pa rin, 22, talata ay 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Ano pa po ang isang kahulugan ng hineni, mga kapatid? Ang hineni po ay tungkol sa pagsuko. Ito ay ang ating tugon sa panawagan ni Yahuwah. Narito ako, nakahandang sumunod sa anumang ipag-uutos ninyo. Yung pong ating kahandaang sumunod ay katumbas ng buong pusong pagsuko natin sa kalooban ni Yahuwah. Kalooban ni Yahuwah ang buong ingat nating sinusunod, hindi ang ating sariling kalooban. Kapag sinabi nating hineni, ibig sabihin, handa tayong sumunod kay Yahuwah at Yahusha kahit pa ang gawain, mga kapatid, may kaakibat na pagpapakasakit. Bakit ganito dapat ang ating maging pananaw? Sapagkat tayo man, mga kapatid, ay daraan din sa pagsubok. Hindi mo ba ang sabi sa Zacarias 13:9, aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Kaya't maliwanag po, tayo man susubukin din. Kaya kapag tayo ay sinubok, dapat nakahanda tayo. Nakahanda ang ating sarili sapagkat dito man, mga kapatid, sa mundong ito, puspos ng kalikuan,
ang buhay dito ay isa ring pagsubok na kung ating malalagpasan, ay ihinahanda tayo sa iba pang mga pagsubok. Dapat ang espiritong ating taglay ay handa tayo sa mga pagsubok na may buong pagsuko o pagpapasakop sa kalooban ni Yahuwah. Sa talatang ating binasa, mga kapatid, si Abraham ay sinubok ng Diyos. Si Abraham ay tinawag ni Yahuwah upang subukin. Paano po ba sinubok si Abraham? Ituloy po natin ang pagbasa sa talatang 2, Genesis pa rin. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Paano po sinubok si Abraham, mga kapatid? Tinawag siya, inatasang ihandog ang kanyang kaisang-isang anak na si Isaac bilang handog na susunugin. Ito po, mga kapatid, ay napakabigat na pagsubok sapagkat si Isaac ay kaisa-isang anak na pinakamamahal. Matapos pong makipagtipan si Yahuwah kay Abraham na sinabing ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, 25 taon po na naghintay si Abraham nang isilang si Isaac na ngayon ay kanyang ihahandog, handog na susunugin. Ibig sabihin, kailangan niyang patayin ang kanyang sariling anak. Ano po ang kanyang ginawa? Ano po ang naging tugon ni Abraham sa pagsubok? Sa aklat pa rin po ng Genesis, talatang 9 hanggang 12 po ang ating babasahin. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana, inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniyunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ni Yahuwah mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Ano po ang ginawa ni Abraham nang siya'y subukin? Wala pong pag-aatubili, mga kapatid. Si Abraham ay sumunod. Nagpunta siya sa lugar na kung saan sinabi sa kanya na puntahan niya. Gumawa siya ng dambana, inayos ang kahoy, tinalian si Isaac at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Ano kaya, mga kapatid, ang nararamdaman ni Abraham nung mga sandaling yun? Habang ginagawa niya yung dambana para sa kanyang anak na kanyang susunugin. Napakahirap, hindi po ba? Kung atin pong iisipin kung sa atin, halimbawa, kung tayo ay sinubok ng ganon sa ngayon,
Kakayanin kaya natin, mga kapatid, mga ama, kakayanin kaya natin? Paano natin magagawang kitlin ang buhay ng ating pinakamamahal na anak? Subalit ano po ang nangyari ng akmang papatayin niya si Isaac? Tinawag siya ng anghel ni Yahuwah mula sa langit. Ano ang tugon ni Abraham, mga kapatid? Hineni, narito ako. Ano po ang sabi ng anghel? Huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman. Nakapasa po si Abraham sa napakabigat na pagsubok nang sinabi sa kanya ng anghel na nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Paano pa po ipinakita ni Abraham, mga kapatid, ang hinini? Sa aklat pa rin po ng Genesis tayo, talata po ay 3 hanggang 5. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na yon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno. At ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. Paano pa po ipinakita ni Abraham ang hineni, mga kapatid? Para po kasi kay Abraham, ang hineni ay hindi lamang minsanan. Yung pagsunod, hindi lamang minsanan. Yung pong sinasabi ng making ourselves available, hindi minsanan. Ito po ay panghabang buhay. Ang pagsunod kay Yahuwah at kay Yahusha po ay pangmalagian. Dito po sa aklat ng Henesis, sa ika-22 kapitulo, sinalita ni Abraham ang hineni ng 3 beses. Una po, sa verse 1, sinagot niya yon kay Yahuwah, narito ako. Yung ikalawa, sa verse 7, kay Isaac, sinabi rin niya yon. Yung ikatlo, nung tumawag yung anghel ni Yahuwah sa langit, ano po ang kanyang naging tugon? Ganun din, narito ako, hineni. Ano ang regular na ginagawa ni Abraham para ipakita ang hineni o ang kanyang pagsunod, mga kapatid? Sa panahon po na siya ay sinusubok, siya ay nagpatuloy sa pagsamba. Ano po ang ipinapakita nito? Lubos niyang isinuko ang kanyang sarili kay Yahuwah. Ito po ang tunay na pagsamba. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Sana po nasa panig kayo ng daigdig ay damang-daman nyo ang pagkupkop ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach at taimtim ninyong sinusundan ang ating pag-aaral. Napakahalaga po sapagkat ito ang nagbibigay ng ating matibay na pananampalataya, ng kagalakan sa ating mga puso at ang pagtitiis upang matapos natin ang ating mga takbuhin. Sa unang bahagi po, nalaman natin kung sino ang dapat nating tularan sa
pagpapractice ng tinatawag na hineni. Si Isaias po na propeta at si Abraham. Naalala ko tuloy tungkol kay Abraham, nung may napanood akong pelikula noon, hindi ko lang malaman kung ito yung Ten Commandments o iba pa, na doon pinakita yung unang utusan ng Diyos, si Abraham, na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Siguro, dahil gustong ipakita nung direktor ng pelikula kung ano ang nadarama ng isang magulang na ihahandog yung anak. Alam niyo ba ang ginawa ni Abraham bago siya sumunod? Nagdabog muna siya. Ngunit, base ayon sa ating pag-aaral, si Abraham po sumunod kaagad-agad, lubos na sumunod. Walang alinlangan. Kaya ganyan po ang dapat nating gawin. Kapag binanggit natin yung hineni, sabihin natin, naririto ako, Ama, handa tayong sumunod buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ngayon po, paano natin maisasakatuparan ang hineni? Ito po ang sagot sa mga taga-Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ngayon po, sa panahon natin, paano natin maisasakatuparan ang hineni? Maisasakatuparan po natin ang hineni sa pamamagitan ng tunay na pagsamba. Ano po ba ang tunay na pagsamba? Hindi lamang ito pag-awit, pananalangin, at pag-aaral ng mga salita ng Diyos, kundi ang tunay na diwa ng pagsamba ay ang pag-aalay ng ating sarili bilang isang buhay na hain sa ating Yahuwah Aba. Iyon po ang hineni. Ano po ang ginagawa ng isang tunay na anak ng Diyos na lubos, na sumuko sa Kanya? Siya po ay namumuhay ng hindi naaayon sa mundong ito, kundi ayon sa salita ng ating Diyos. Kaya tinutupad niya kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng ating Ama at ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ngayon, sino po ang pinakamahusay na halimbawa? Masasabi natin, pinakadakilang halimbawa ng hineni. Ang sagot po ay dito sa Lucas 22:41-44. Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo, at dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung maaari po, ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Sino po ang pinakadakilang halimbawa ng hineni? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Yahushua. Inihandog niya ang kanyang sarili. May panukala ang Diyos para sa kanya na siya ay mamamatay sa krus.
hindi po pangkaraniwang kamatayan ang pagdaraanan ng ating Panginoong Yahusya. Dadaan siya sa matinding paghihirap. Papasanin niya yung krus sa bundok ng Kalbaryo. Pagkatapos, lalatiguhin siya. Alam niyo ba yung latigo na ginamit sa kanya? Doon sa dulo ng latigo, na tatlo yun, merong metal na korting dumbbell na maliit. Kaya pag hinampas, yung pong dumbbell halos bumabaon sa katawan, halos abot sa buto. Kaya maraming pasa ang ating Panginoong Yahusya. Ano pa po? Pinutungan siya ng koronang tinik. Alam niyo ba yung tinik? Mga 2 inches in length yung mga tinik. Hindi lang basta ipinato, kundi talagang idiniin sa kanyang ulo. Kaya nagkaroon siya ng mga sugat paikot sa kanyang ulo at doon sa kanyang ulo mismo. Nagdugo. Ano pa po? Ipinako siya sa krus. Yung kanyang mga kamay, ipinako sa krus, pati yung kanyang mga paa. At ang kamatayan po sa krus ay totoong napakahirap. Kaya ginamit yan ng mga Romano na bilang pagpapahirap sapagkat pagka nakapako ka sa krus, mahihirapan kang huminga. Kaya totoong napakahirap. Ngayon, alam niya kung anong pagdaraanan niya. Kaya, nung siya'y manalangin, ang sabi niya, kung maaari, Ama, kung kalooban mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunman, huwag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Kaya yung pong pinakadakilang pagpapahayag ng hineni ay ang tumayo at sabihin, narito ako. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Yahusya, sa kabila ng malaking kahirapan, sa kabila ng kamatayan, sa kabila ng matinding hirap, kirot, sakit sa katawan na pagdaraanan. Kaya tayo po dapat maging handa na magsabi ng hineni sa ating Panginoong Yahuwah. Bakit po tayo dapat maging handa? Ito po ang sagot sa Genesis 22:13-14. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon, Yahuwah Yireh. Kaya sinasabing hanggang sa araw na ito, sa bundok ni Yahuwah, ito ay ipagkakaloob. Bakit tayo dapat maging handa na magsabi ng hineni sa ating Panginoong Yahuwah? Dahil siya po ay laging nariyan. Ang dapat nating malaman, maging ang ating Yahuwah ay ginagawa rin ang hineni. Naririto ako. Kaya sa oras ng pangangailangan, sinasabi niya, narito ako. Kaya noong akmang papatayin na ni Abraham ang kanyang anak, sumigaw yung anghel at sinabi, huwag mong papatayin. At anong binigay ng ating Yahuwah Aba? Yung tupa na nasilo doon sa mga baging, sumabit sa mga tinik. Kaya yun ay nihandog niya. Kaya hindi na kailangan isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong iyon, may ipinangako ang ating Yahuwah Aba. Ang pangako niya ay para sa buong mundo. Ang pinakadakilang sakripisyo. Kaya yung pong bundok na yung tinawag na Yahuwah Yireh o Yahuwah will provide o si Yahuwah ay magkakaloob
Paano po? Ano pong gagawin niya? Ihahandog ni Yahuwah ang kanyang anak. Yun ang pangako. Alam niyo ba kung gaano katagal bago natupad yung pangako ng ating Yahuwah Aba? Mga 2,000 taon magbuhat sa, sa ganitong tagpo. Mga 2,000 taon. Ngunit natupad po nang mamatay ang ating Yahushua HaMashiach para sa atin. Ano po ang ipinakita ni Yahuwah sa pamamagitan ng paghahandog o paghahain niya ng kanyang anak? Ito po ang sagot sa unang Juan 4:9-10. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ano po ang ipinakita ni Yahuwah sa pamamagitan ng paghahain ng kanyang anak? Pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Tayo po na alabok lamang sa mundong ito. Wala tayong maipagmamalaki, makasalanan pa tayo. Gayunman, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Upang sa kanyang kamatayan, tayo ampunin ng Diyos, kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Isinugo niya ang kanyang anak upang alisin ang ating mga kasalanan. Bagamat ang ating Panginoong Yahushua ay walang kasalanan, walang dayang nasumpungan sa kanyang bibig, gayunman, inari siyang may sala dahil sa atin. At sa kanyang kamatayan, natubos tayo. Natubos tayo. Ano po ang nais ni Yahuwah na malaman natin tungkol sa kanya? Ito po ang sagot sa huling talata na babasahin natin, Isaias 65:1-2. Sinabi ni Yahuwah, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinabi ko sa bansang ayaw tumawag sa atin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik na ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Ano po ang nais ni Yahuwah na malaman natin tungkol sa Kanya? Hindi lang po tayo ang nagsasabi ng hineni. Maging ang ating Yahuwah Aba, sinasabi niya ang hineni. Ito pong mga sinulat ni Isaias nung kanyang panahon, ito po ay hinanakit ng Diyos sa Israel at sa Huda. Ano po ang sabi niya? Hineni, narito ako. Handang sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ano kanyang pagdaramdam? Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nagsabi uli siya ng hineni. Ano po sabi niya? Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit, hindi naman sila naghahanap. Ano pa po? Isa pang hineni, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay. Ibig sabihin, very eager ang Panginoong Yahuwah na tumulong sa mga tao, sa kanyang bayan,
sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Bakit po kaya hindi ipinansin ng Israel at Huda ang paanyaya ni Yahuwah noong panahon na yon? Sapagkat nagtaksil po sila at sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Sinumbatan nga sila ng Panginoong Yahuwah. Sa Jeremias 2:11, ano sabi niya? Mayroon bang bansa na ipinagpalit ang mga Diyos nila sa iba? Ibig sabihin po, yung mga bansa sa karatig ng Israel at Huda, sumasamba sila sa Diyos-Diyusan. Pero hindi nila ipinagpapalit yung kanilang Diyos. Pero ano sabi niya? Gayunman, ang aking bayan, ipinagpalit nila ang kanilang malwalhating Diyos sa mga idolo o Diyos-Diyusan. Biro yung malaking kalapastanganan yan na ginawa nila. Pinaalalahanan ba sila ng ating Yahuwah upang sila ay magbago? Opo. Sa Jeremias 5:3, ang sabi po, sinaktan niyo po ang inyong mga mamamayan. Pero ano po ang epekto sa kanila? Pero baliwala ito sa kanila. Pinarusahan niyo sila, pero ayaw nilang magpaturo. Ayaw nilang ituwid sila. Ano pa ang ginawa nila? Pinatigas nila ang kanilang mga puso at ayaw nilang magsisi. Sa ibang talata, pinatigas yung kanilang mukha kasi tigas ng bato at ayaw nilang magsisi. Ang katunayan po, maging ang ating Panginoong Yahusya, hindi nila pinansin. Pinadala ng ating Yahuwah Abang Panginoong Yahusya sa bayang Israel at Huda upang akitin ang mga Hudyo na magbalik loob. Ngunit mababasa natin doon sa Mateo 23:37, ang sabi ng ating Panginoong Yahusya, kayong mga taga-Jerusalem, binabato at pinapatay niyo ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan. Gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakalong sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo. Kaya umakyat sa langit ang ating Panginoong Yahusya na hindi nagawa na akitin yung mga tao. Sa panahon po ba natin, paano makakasamba ang mga tao sa Diyos-Diyusan? Sasabihin nila, wala naman kaming ribulto sa sambahan namin . Paano nila masasamba Diyos-Diyusan? Kapag ang sinamba nila ay yung nilalang kaysa sa lumalang. Halimbawa po, ang ating Panginoong Yahusya, sinabi niya sa Mateo 5:17, nung dumating siya rito, ang sabi niya, dumating ako, naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Hindi po, kundi upang tuparin ito. Ano po yung kautusan? Yung po ang 10 utos. Pero, may mga mangangaral na relihiyon, ang ilan pa, ang isa ay kinukonsider pa na sugod daw ng Diyos sa huling araw, na sinabi, obsolete na yung Sabbath. Hindi na dapat obserbahan ng Sabbath. Pero ang ating Panginoong Yahusya, ano po ang ginawa ng Panginoong Yahuwah Aba sa kanya? Ginawa siyang Panginoon ng Sabbath. Ang lagay ba gagawin siyang Panginoon ng Sabat pagkatapos yung Sabat gagawing obsolete? Anong Panginoon siya ng ano? Ang ibig sabihin lamang na Panginoon siya ng Sabat, siya ang nagdidesisyon kung ano ang nararapat gawin at kung ano ang hindi nararapat gawin sa araw ng Sabat. Pagalingin mo ang isang may sakit, nararapat yun.
gaya ng tuligsa sa kanya ng mga pariseo. Bakit niyo pinagaling yan? Sapagkat yun ay ayon sa diwa ng Sabat. Kaya tayo po dapat sumamba tayo. Pag-aralan nating mabuti kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Tayo, mapapalad tayo sa Assembly of Yahushua sapagkat marami tayong natututunan. Kaya ngayon alam natin, sino ba ang dapat nating huwag sundin? Sino pa kundi yung mga Hudyo, yung mga taga-Israel at Huda na hindi sumunod sa ating Yahuwah. Sino ang dapat nating sundin? Si Isaias, si Abraham, at higit sa lahat, ang ating Panginoong Yahushua. Kaya pag ito pong talatang ito ay paanyaya sa atin ng ating Yahuwah. Nakahanda akong sagutin ang panalangin mo. Kaya tayo, mananalangin tayo sa ating Yahuwah upang magpasalamat tayo sapagkat mahal na mahal natin siya. Ano pa po? Hahanapin natin siya. Opo, hihilingin natin, magpakita siya sa atin, tumabi siya sa atin, madama natin ang pagsama niya upang lumakas, tumibay tayo sa ating paglilingkod at matapos natin ang ating takbuhin. Ano pa po? Hihingin natin ang kanyang tulong. Nakahanda siyang tumulong. Tingnan niyo ang sabi niya sa talata, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay. Ibig sabihin, handa siyang tumulong sa atin. Kaya hindi natin sasayangin yung hineni ng ating Yahuwah. Sasabihin natin, naririto kami. O Yahuwah, susunod kami sa iyo. Hihingi namin yung tulong. Bakit po? Sapagkat marami sa atin may mabibigat na karamdaman. Ang ilan, tinanggihan na ng mga manggagamot. Gayunman, alam natin, ang Diyos ang may hawak sa ating buhay. Kaya lalapit tayo sa Kanya. Kaya lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay, hihingin natin. Kaya mga mahal na kapatid, ito po ang gawin natin, sundin natin ang kalooban ng ating Yahuwah. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah, habang pinag-aaralan namin ang iyong mga banal na katotohanan, totoong galak na galak ang aming mga puso sapagkat natutuhan namin kung sino ang dapat naming tularan at kung sino ang hindi dapat naming sundin. O dakila naming Aba, opo, alam naming naghihintay ka sa amin. Binabanggit mo rin ang hineni sapagkat nandiyan ka. Inihintay mong manalangin kami sa iyo. Nananalangin na kami, o dakila naming Diyos, sapagkat mahal na mahal ka namin. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo naming lakas. O dakila naming Aba, hahanapin ka rin namin. Magpasumpong ka sa amin, o dakila naming Diyos, sapagkat kung makasama ka namin, o aming Ama, totoong galak na galak ang aming mga puso. Totoong ano pa ang aming hihilingin kung kapiling ka ng iyong mga lingkod. Wala na po, o dakila naming Diyos. Hihingin din namin ang iyong tulong sapagkat nalalaman mo naman ang kalagayan ng iyong mga anak. Ang marami sa amin may mabibigat na karamdaman. O dakila naming Diyos, sa iyo kami umaasa sapagkat subok na namin ang iyong pagtulong sa amin. Maraming mga pagkakataon nang mangailangan kami, nagkaroon din kami ng mga mabibigat na karamdaman. Iniunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Pinagaling mo po ang iyong mga lingkod. Kaya lumalapit kami sa iyo.
O dakila naming Diyos, saan man naroroon ang iyong mga anak na nangangailangan ng iyong tulong. O dakila naming Aba, iunat mong iyong mapagpalang kamay, ipuin ang kanilang mga katawan, upang gumaling sila sa kanilang mga karamdaman, upang walang makadlang o aming Ama, magpapatuloy kaming sasamba, maglilingkod sa ipong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakila naming Diyos, ibigay mo rin ang lunas sa mga may mabibigat na suliranin at sa mga kinukulang ng mga pangangailangan sa buhay. Ibuhos mo po ang iyong kayamanan na hindi mauubos upang may magagamit kami sa aming mga pamumuhay at higit sa lahat sa aming pagsamba, paglilingkod sa iyo at sa pagtulong namin sa aming mga kapwa-tao. O dakilang Panginoong Yahushua, luklukan ka po ng awa at ng biyaya. Maraming salamat po. Ikaw po ang pinakamahusay, ang pinakadakilang halimbawa ng hineni, sapagkat inihandog mo ang iyong buhay. Bagamat alam mong mahirap ang iyong pagdaraanan, hindi ka nag-atubili. Sinabi mo ang hineni, narito ako, aking Ama, susundin ko ang iyong kalooban. Maraming salamat dahil po sa iyong kamatayan, kami po ay natubos. Maraming salamat, o dakilang Panginoong Yahushua. Itulot mong masundan namin ang iyong mayapak, ang iyong magandang halimbawang iniwan sa amin. O dakila naming Panginoon, itulot mong maipako namin ang aming mga paningin sa iyo. Abangan namin ang iyong pagbabalik upang anumang araw, anumang oras na bababa ka mula sa langit, kami po na tinawag mo sa assembly, masasalubong ka namin sa himpapawid upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay. O dakila namin Yahuwah Aba, sana po'y naging dapat kami sa aming magpagsampa sa gabing ito, naging haing buhay kaming kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, at pinatawad mo na rin po sana kami sa marami naming pagkakasala at pagkukulang. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua Masiya, dakila po naming tagapagligtas. Amen. pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, kaunting paalala lang po. Una, yung ating pong pag-aaralan mga aklat ng Biblia para po sa buwang ng March ay ang aklat ng Jeremiah, tsaka Lamentations. At meron po tayong BLP Live Class, March 28, araw po ng Sabado, 3 o'clock p.m. Pacific Standard Time. At bilang panghuli, meron pong yung ating pong Lord's Supper at Passover Unleavened Bread. Ito po ay gagawin natin April the 1st, 2026. Kaya yung ating pong Passover, yun na rin pong ating Lord's Supper. Tsaka it will blend into the Unleavened Bread celebration. Ito po ay Wednesday, April the 1st, 2026. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba bless each and every one of us.